Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong Ate Marie, Tita Marie, Nanay Marie, at si Aling Marie. Ang palagi niyo pong kakampi. Tayo po ay magbibigay ng mga sample na ginagawa ng COMELEC na labag sa batas ng Constitution. Ano po? Labag sa ating Constitution. At pati po itong pagbabaliwala ni Escudero sa impeachment kay Sara Duterte. Ito po ay ibibigay ko po sa inyo ito na sample na katunayan na may nilalabag ang mga taga-COMELEC ayon sa Supreme Court. Ano po? Ito po pinayagan ng kautusan ng Korte Suprema kahapon na tumakbo bilang vice mayoral candidate sa Limay, Bataan sa halalan ngayong taon si Marie Grace David matapos unang tanggihan ng Commission on Elections or COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy or COC. Tingnan niyo po dito kung bias o hindi ang mga taga-COMELEC. Kasi kailangan nating tutukan ng COMELEC eh. May mga kapalpakan po talagang ginagawa ang COMELEC. At ito nga po, nabasa ko ito at ito po ang nasasaad, no? Sinabi ng Supreme Court Public Information Office or SCPIO na pinagbigyan ng mataas na hukuman ng petisyon ni David na humiling na baligtarin ang resolusyon ng COMELEC na nag-reject sa kanyang COC. Talaga palang na may personal itong taga-COMELEC. Pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang petisyon ni David at permanenteng pinagbawalan ang poll body na ito ipatupad ang resolution nito noong Enero 2025. Ayan. Sa isang pahayag, sinabi ng SC na naghain si David ng kanyang COC at Certificate of Nomination and Acceptance or CONA noong Disyembre kasunod ng kanyang nominasyon sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas bilang kahalili ni Richie Jason David. No? Ayan. Albus. Huwag maingay. Okay. Pusa ko po yun. Binawi ni Richie Jason ang kanyang COC noong Disyembre 6, 2024. Naghain din si Marie Grace ng petisyon for substitution and inclusion sa opisyal na listahan ng mga kandidato o balota sa COMELEC. Ibig po sabihin, itong si Richie Jason ay nag-back out at ang pumalit ay naging substitute niya ay si Marie Grace. Ano po? Ito po ay sa Limay, Bataan. Tatakbo po na Vice Mayor. Ano po? Gayunpaman, tinanggihan ng poll body ang kanyang paghalili at nagdesisyon na nabigo umano si David na maghain ng kanyang COC at CONA sa loob ng itinakdang panahon sa pagsasabing ang deadline para sa substitution ay noong October 8. Ayan, no? Yun po ang ginawang dahilan na late daw ng pagsasubmit. Dahil ang deadline hanggang October 8 lang, December po siya nag-submit. Gayunman, sinabi ng SC na ang COMELEC ay gumawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya na hindi pinapayagan ang paghalili ni David. Ayan, no? So, ibig po sabihin, nagmamarunong talaga ang COMELEC. At sila talaga ang gumagawa ng paraan kung ayaw nila sa isang kandidato. Alam niyo mga kapatid, napag-alaman ko po na ang lahat ng tumatakbo ay pinapayagan lang ng COMELEC kung may mailalatag na pera. Kahit matalino ka, magaling ka, mabuti kang politiko na ikaw ay tatakbo, kapag wala kang pera, hindi ka tatanggapin ng COMELEC. Hindi ka nila isasama sa listahan at hahanapan ka ng butas para hindi ka makatakbo. Gaya ng ginawa nila kay Attorney Toto Causing. Ayan, ano po? Natuklasan, naganap na sumunod si David sa inaatas ng Section 77 sa ilalim ng
Omnibus Election Code na nagbibigay ng timeline para sa substitution bilang isang bona fide na kandidato para sa posisyon. Hiningan ng komento sa usapin. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na kasama na ang pangalan ni David sa mga balota dahil sa TRO. Kung hindi pa po nag-file ng TRO, hindi ito at hindi inaksyonan ng Supreme Court, hindi po kikilos si George Garcia. Hindi, ano po? Kaya nga po, doon sa nagsabi sa akin, nagkomento, no? Pinost pa yung pangalan ko. Ang sabi niya, Aling Marie, mahirap maging content ang desisyon ng Supreme Court. Ang sagot ko po ay ganito, kasi para pong pang-insulto yun na parang sinabi niyang hindi ko mai-content sa aking mga vlog ang desisyon ng Supreme Court. Ito naman po ang sagot ko. Ang Supreme Court po ay kataas-taasang hukom. Mas alam nila ang tama at mali kesa sa akin. Hindi po ako mayabang na tao. At kung ano lang po ang kaalaman ko ay yun po ang aking sinasabi. At yan po ay nanggagaling sa sarili kong isip at damdamin at sa mga karanasan at nakikita ko na talaga namang hindi karapat-dapat. Ano po? Ang sagot ko po ay ganito. Doon sa nagkomento na ginawan niya ako ng post, no? Ako yung kanyang content, no? At ang nakakaption, Aling Marie, mahirap ba i-content ang desisyon ng mga taga-Supreme Court? Dahil ang nakikita ko lang daw ay yung mga tinik sa mga kandidatong gusto ko. Hindi po ganon. Wala po akong pinapanigang kandidato bagkus ang talagang ipinaglalaban ko dito ay ayokong maupo ang mga Duterte at ang mga alipores nito sapagkat wala po silang nagawang mabuti sa ating bansa. Ito naman po ang katwiran ko. Ang sabi ko dun sa nag-post, yun po ay yung bagong Pilipinas yata yung sinasabi niya, no? Ang kanyang pangalan ay bagong Pilipinas ba? Basta ganun po. Ang sabi ko po ay ganito, ang Supreme Court ay humahawak ng mga kaso. Hintayin mo ako na magdesisyon ng Supreme Court. Kapag tama, bakit kailangan mong pumalag? Pero pag mali ang desisyon at alam mo ang tama, saka ka pumalag. Dahil mahirap sausawan ang desisyon ng mga nakatataas, lalo na humahawak ng mga korte natin, mga hukuman. Ano po? Dahil tayong lahat, kapag tayo po ay kailangang umarap sa hukuman, kailangan nating irespeto ang batas. Ano po? So, yun po ang sagot ko. Hindi ko pwedeng basta na lang batikusin ang mga nagiging desisyon ng Supreme Court sapagkat kailangan kong malaman ang katotohanan kung ang kanila bang desisyon ay sakto sa mga krimen na kanilang hinatulan at sakto sa mga dapat hatulan at hindi. Yan po yung aking sagot. Hindi ako kailangang makialam sa desisyon ng mga huwes sapagkat sila ay mga naging huwes na, mga abogado, mga naging piskalya na. At ngayon ay nasa kataas-taasang korte na. Bakit po gagawin kong content? Para ano? Para kumita? Hindi po ganon. May respeto po ako sa mga kataas-taasang hukom. At yan po ay hindi ko kaso para gawin kong content, no? Hindi po ako ang kinasuhan sa Supreme Court kaya hindi ako pwedeng maggawa ng content regarding sa mga taga-Supreme Court. Ako po ay nagtitiwala sa ating Supreme Court sapagkat bago dumating sa kanila ang kaso, lahat po yan ay nalitis na mula sa ibaba hanggang sa itaas, no? Yan po, mula po sa lokal, sa regional, sa city, at pagdating po sa Supreme Court, no? Yan po. Kaya po, yung mga nang-iinsulto na sila yata ay nag-iintay na ako palagi ang mauunang bumatikos,
at saka lang sila susunod, yan po yung mga taong walang lakas ng loob na pagkaroon ng content o mag-vlog ng kanila lang, no, mga kapatid. Tingnan nyo po, ang daming nilang ninanakaw na video ko, no, at ginagawan nila ng content. Yan po yung ako lang po talaga yung mabait na tao at palagi akong nagbibigay ng pangunawa sa mga taong kulang at makitid ang kaisipan. Kasi kung ako po'y salbahe, hahabulin ko na ng hahabulin yung mga gumagawa na yan ng content sa mga video ko na ninanakaw nila. Inuunawa ko na lang po na siguro gusto rin naman nila kumita sa pamamagitan ng aking vlog. Ano po? At eto nga po ang sabi, hininga ng komento sa usapin, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, nakasama na ang pangalan ni David sa mga balota dahil sa TRO. Ayan, no? Ito nga, natuklasan na sumunod si David sa iniaatas ng Section 77 sa ilalim ng Omnibus Election Code na nagbibigay ng timeline para sa substitution bilang isang bona fide na kandidato para sa posisyon. Yan, no? At sinabi rin po ng Supreme Court na ang COMELEC ay gumawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya na hindi pinapayagan ang paghalili ni David. Na may personal po ito, mga taga-COMELEC, sa totoo lang po. No. Yan po ang katotohanan na kung wala kang pera at ikaw ay tatakbo, hindi ka tatanggapin ng COMELEC. Yan si Robin Padilla, wala namang pera yan ng tumakbo. Sinagot ng China at ng mga Duterte. Kaya pinipili ng China ang mga senador na popondohan nila, no? Babudgetan nila, gaya niyan ni Philip Salvador. Yung mga tila po ba palaban, yung po bang mga gumanap sa pelikula na akala mo talagang matatapang, akala mo talagang kayang sumubo sa gera at ang hangad ay kaguluhan sa bayan. Kasi tingnan nyo, nag-aagawan sila sa peace and order. Nahahawakan ko, no? Peace and order ang hahawakan nila. Bakit? Kasi lalabas dyan ang mga kayabangan nila, yung mga angas nila, yung kanilang mga pandadarag, yung mga pananakot, yung kaangasan ng mga forma nila bilang artista, gagawin nila sa politika, mga kapatid. Kaya yung mga hudas na yan sina Philip Salvador, Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, sino pa ito? Yan sina Revillame na wala naman naintindihan, ano? At sino pa yung iba dyan na mga tumatakbo sa gobyerno na ginagamit lang yung kasikatan nila bilang artista, di ba mga kapatid? Ganun po sila. At ito po, ang isa pa, no? Yung tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Sinabi po dito ito po. Sinabi po ni Chis Escudero dito, no? Ayan, ang sabi po ni Chis Escudero dito ay, hindi kayang pabilisin ng anumang pirma ang impeachment trial kung hindi naman ito naayon sa batas, ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Escudero, wala sa rami ng pirma ang makapagkumbinse sa kanyang pabilisin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi anya maaaring baguhin ang batas o pilitin siyang labagin ito sa pamamagitan ng pagpapatawag ng impeachment court habang sila ay naka-recess. Ang akin po ditong hinahanap na sabihin at ipaliwanag ni Chis Escudero ay ang sinasabi niyang batas. Puro po siya batas, pero hindi niya po matukoy-tukoy kung anong klaseng batas. Kung talaga pong nag-aral si Chis Escudero ng ating konstitusyon at ng mga batas ditong nakasaad, dapat alam niya ipaliwanag kung ano ang sinasabi niyang nilalabag kung sakaling ipilit ng mga tao ang impeachment kay Sara Duterte. Anong batas yon, Chis Escudero? Puro ka batas.
ipaliwanag mo kung anong klaseng batas. Natatakot ka ba na i-search namin ang batas na tinutukoy mo? Ba't hindi mo mapangalanan ang batas na sinasabi mo? Maraming klase ng batas. Maraming klase ng batas ang nakalagay sa konstitusyon. Ba't hindi mo matukoy ang pinagkukumparahan mo ng reklamo ng mga tao? Gaya ng mga pagpapapirma. No? Nasaan? Nasaan ang batas na sinasabi mong hindi naaayon sa batas na iyan ang pagpapapirma ng tao? Nasaan ang batas na iyon? Bit hindi mo mabanggit-banggit. Escudero, tinatanong ka naming mga mamamayang Pilipino, ano yung batas na sinasabi mo? Sapagkat kami ay nagbasa ng konstitusyon, Senador Coco Pimentel ay nagsabi rin kung ano ang nasa konstitusyon at sinasabi nila kung ano ang nakasaad sa batas. Pero ikaw, puro kadahilan, pero hindi mo mabanggit-banggit kung anong batas ang pinagbabasihan mo sa mga sinasabi ng tao at ginagawa ng tao. Ano yun? Ano yung sinasabi mong labag sa batas? Anong klaseng batas? Maraming klaseng batas. May batas para sa kriminal, may batas para sa papeles, may batas para sa mga dokumentong malalalim. Lahat yan. May resolution, may batas. Anong klaseng batas ang iyong sinasabi? Puro kabatas. No? Ito pa po, ang sabi pa niya ay ito. No? Ayon kay Escudero, wala sa rami ng pirma ang makakapagkumbinsi sa kanyang pabilisin ang impeachment proceeding laban kay VP President Sara Duterte. Hindi niya maaaring baguhin ang batas o pilitin siyang labagin ito sa pamamagitan ng pagpapatawag ng impeachment court habang nakareses sila. Ano ngang batas ang sinasabi mo, Escudero? No? At eto pa po, ang sabi pa ni Escudero, ipinunto rin ni Escudero na hindi maaring baliin ang batas para lamang pagbigyan ang nais simulan agad ang impeachment trial. Anong klase ng batas yun? Chis Escudero. Napapaghalata ka na wala kang alam. Bagkus binabanggit mo lang kung anong mga batas-batas. Ni hindi mo masabi kung anong klaseng batas. Hindi ka nga makapagbanggit ng mga RA, Republic Act. Yung mga number ng Republic Act, yung mga section, hindi mo mabanggit-banggit eh. Ang binabanggit mo lang lagi ay batas. Gusto naming malinawan kung ano yung batas na sinasabi mo na hindi naaayon ang kagustuhan at request ng mamamayan. Ito po, the law is not bendable and should not bow to anyone's dictate simply because of their own desire, bias, and timetable of wanting to rush the impeachment. Yun na nga po ang Tagalog. Ipinunto rin ni Escudero na hindi maaaring baliin ang batas para lamang pagbigyan ang naisimulan agad ng impeachment trial. Ang mga nagsabi po na simulan ng impeachment trial ay sinasabi at sinasaad kung anong batas ang nilalabag ni Escudero. Pero si Escudero, pag nagsasalita ng mga batas-batas, hanggang batas lamang. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng batas, kung saan matatagpuan yung batas na sinasabi niya. Yan po ang kay Escudero na talaga namang hindi natin nagugustuhan. Totoo po, hanggang bunganga lang talaga sila. Kaya po ako, wala na talagang kabilib-bilib sa mga taong ito. Tandaan nyo po, ang COMELEC, pinapayagan lang ng isang kandidato kung may mailalapag na pera. At itong si Escudero, puro batas, pero hindi niya matukoy ang batas. Ang Supreme Court ay nasabihan na ng Supreme Court na may nilalabag na batas, ano po, sa election rule or election guidelines. Kaya po talagang lahat ng mga ito ay tila nadidiktahan ng China, no? Bakit po? Ang linaw-linaw po na ating konstitusyon, bakit hindi nila masunod? Bakit nagkakaroon sila ng sarili nilang batas? Mga hudas talaga. Kaya mga kapatid, gaya po kanina, nang galing ako doon sa senior citizens na bigayan daw po ng ayuda pang birthday, saan ka naman nakakita na ang ibinigay na pang birthday ay 500?
3 oras naghintay ang mga tao doon, no? Ngayon, ito, DSWD po ang dapat ditong sumasagot ng mga problemang ito ng senior citizen, no? May nag-request pa po na kung pwede raw talakayin natin na dapat sa edad na 70 ay makakuha na ng kalahating benepisyo instead na mag-intay pa ng 100 years. Tama naman po, sapagkat kailangan po na matikman na ng ating mga senior citizen ang kanilang mga pinaghirapang pondo, ipinondo, inipon, pinaipon sa gobyerno. Ano po? At yan nga po ang kahilingan ng mga senior citizen kanina. At yan nga po, sa halip po na iuwi ko yung aking 500 na kinuha, bagamat hindi ko na po sana kukunin dahil sobrang init, naisip ko po na masasayang lang yung pera ko, mapupunta lang sa mga magnanakaw. Kaya po kahit kaunti pagtiyagaan yung kunin kaysa mapunta sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ngayon, yan po ay kinuha ko, pero ang ginawa ko po, mayroon pong namatay, ipinandonate ko yung 200, yung pong 300 ay ipinambili ko ng kwek-kwek na mainit pa at saka mineral water at ipinamigay ko sa mga nagugutom na raw na mga senior citizen. 9 o'clock pa lang andun na kami dahil ang sabi sa amin ay 9 o'clock. Di ko nga po nakita, butas-butas pala yung suot kong damit, ano? Nagmamadali ako kasi nga po, sayang ako, no? Pambili rin ng almusal. Ngayon, dahil nga ganun nakita ko, kaya ang ginawa ko na lang po, shinare ko na lang po sa mga tatay at nanay, yung mas matatanda sa akin, alam kong nagugutom na. Binilhan ko sila ng tigigisang order na kwek-kwek na ang laman ay 5 piraso, no? At saka tubig na malamig, mineral water. Kaya po tuwan-tuwa yung matatanda. At doon po ako yung nakapag-interview at tinanong nga po nila ako sino raw ang iboboto natin. Ang sabi ko po, iboto nyo yung hindi nangangako. Iboto nyo yung mga senador na ngayon nyo palang nakita pero walang bad record sa gobyerno. Tama na po. Galit po sila sa mga Trapo at sa mga Duterte. Yan po. Kahit po senador ni Bongbong Marcos, hindi nila iboboto sapagkat kilala na nila ang mga senador na iyan. Kaya po, sinekreto ako nung matandang lalaki na ang sabi nga po, hilingin ko raw sana sa gobyerno na simulan na sa edad 70 ang pagbibigay ng benepisyo at wag nang intayin ang 100 years para matikman naman nila ang kanilang pinagpaguro. Sino nga po ba makakapagsabi na aabot tayo ng 100 years? Di po ba? So, pagdating ng 100 years, wala ka na. Saan mapupunta yung perang dapat matatanggap mo? Sa kanila. Sa mga taga-gobyernong magnanakaw. Isa yan si Amy Marcos na hindi pumirma sa batas na isinusulong na dapat ang mga senior citizen ay makatanggap na sa kalagitnaan ng kanilang pagtanda. Yan po mga kapatid, ang aking maisishare. Maraming salamat po. I love you all.